Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, patuloy ang pagtaas ng antas ng training camp ng Team Pacquiao, kulang 2 buwan bago ang kanilang comeback fight kontra American Brandon Rios. Matapos na sumalang sa first 4 rounds of sparring sessions noong Biyernes, magkakaroon na ng international taste ang simulated fights ni Pacquiao. Ito'y matapos na dumating sa bansa si Ghanaian banger Frederick Lawson noong isang araw para simulan ang kanyang trabaho bilang sparmate ni Pacman sa Huwebes. May makinang na record si Lawson dahil sa kanyang 21 wins ay 2 lamang ang hindi niya napatulog. Team Pacquiao na makakatulong ng malaki si Lawson para maipormang muli ang kondisyon ng dating pound-for-pound champion. Sa football, dahil sa mithiing mapalawak pang lalo ang impluwensya ng football sa Pilipinas, plano ng London-based Arsenal FC na bumisita sa bansa. Ayon kay Arsenal FC Partnership Director Felicity Croft, isa ang Pilipinas sa buong Asia sa mga napili nilang dalawin para ilapit ang football sa mga local fans. Sa tulong ng Philippine-based global brand na Bodog, inaasahang mas makikilala pang lalo ng Arsenal ang pangangailangan ng Asian market sa aspeto ng merchandising, live chat with players at iba pa. Ang Arsenal ay isa sa mga pinakamatagumpay na koponan sa Premier League kung saan sila ngayon ang nangunguna sa standings sa kanilang record na 5 wins against a solitary loss. Sa collegiate basketball, dahil ang magkaribal na teams ng kanyang 2 anak ang magsasagupa sa finals ng UAAP Men's Basketball, hindi malaman ngayon ni PBA legend Alvin Teng kung sino ang kanyang kakampihan. Pamumunuan ni Jeric Teng ang UST Growling Tigers, habang si Jeron Teng naman ang mangunguna sa opensa ng Dallas Stars. Narito ang report ni Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlat. Gayon at kasado na ang kanilang championship showdown, kapwa may ultimate goal na nais maisakatuparan ng UST Growling Tigers at ang De La Salle Green Archers. Galing sa isang makasaysayang back-to-back wins kontra top seed NU Bulldogs sa semifinals, hangad ng Growling Tigers na ipagpatuloy ang kanilang great run ngayong season. Ayon kay team patron at Tiki Sports Apparel President Rudy Yu, nagpipik na sila ngayon kasabay ng pagtaas rin ng antas ng laro ng kalaban. Pero dahil sa mataas na kanilang moral ngayon, naniniwala si Yu na nasa kanila ang bentahe sa Best of 3 Championship Series. Ang Lasal kasi, packet yung laro nila eh. Kami, packet din yung laro namin. So, may chance kami yung dalawa. Kumbaga, destiny na lang ang ano. Kung destiny namin na manalo, pag-champion, yun na lang yun. Pantay-pantay na lang yun. Sa tanta ko, even lahat pareho. So, ang mananalo dyan, kung sino talaga gustong manalo. Samantala, nauwi naman sa sibling trash talk ang mood ng magkapatid na Jeric at Jeron Teng. Dalawang anak ni PBA legend Alvin Teng ang kampanya ng magkaribal na teams, kaya ngayon pa lamang ay excited na ang ama sa pagiging neutral supporter. Kaya nga basta mag-share ako sa ipit anak ko 2. Sa tingin ko, champion 2 sa akin eh. Diba, 2 anak ko nandyan na eh. Kahit sinong manalo, naisip mo isang nakakaway sa may matatalo. Malungkot, isang masaya. Kaya hirap din sa magulang. Pero ano yan, championship ng family ninyo yan? Ano? Kung sino man naman ako. Ang Game 1 ng finals ng De La Salle at UST ay mangyayari sa Miyerkules sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Telebisyon ng Bayan. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Lansalubon para sa Good Morning Boss.